Ang Taguig City ay isang makulay na tapiserya ng kultura, kasaysayan, at modernidad, matatagpuan sa gitna ng Metro Manila. Ito ay isang lugar kung saan ang bawat sulok ay mayroong bagong pagtuklas, at bawat pagbisita ay nag-iiwan sa iyo ng mga hindi malilimutang alaala. Mula sa mag-agarang kalye ng BGC hanggang sa tahimik na halaman ng mga parke nito, nag-aalok ang Taguig ng magkakaibang hanay ng mga atraksyon na tumutugon sa lahat ng panlasa. Tuklasin ang mga sikat na pasyalan sa lugar, kaya narito ang Top 10 Most Beautiful Spot in Taguig City. 10. Fort Bonifacio War Tunnel. Ang tunnel ay unang ginamit bilang daanan para sa mga supply ng militar at mga materyales sa digmaan. Ito ay unang itinayo noong 1936 sa tulong ng mga Igorot. Ito ay umaabot ng 2.24 kilometro, o 1.39 na milya, sa average na lalim na 70 talampakan, o 21 metro, na sumasaklaw mula sa Ilog Pasig, hanggang sa lugar na ngayon ay tinatawag na Pembo at Estrembo sa Makati. Ang War Tunnel ay isang nakatagong hiyas na nag-aalok ng isang sulyap sa nakaraan ng lungsod. Ang underground network na ito ay nagsilbing isang estratehikong punto ng militar noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, ito ay nakatayo bilang isang patunay ng katatagan at kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Philippine Veterans Museum. Ang isa pang tango sa mayamang kasaysayan ng lungsod ay ang Philippine Veterans Museum. Pinarangalan ng institusyong ito ang katapangan at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino sa buong kasaysayan ng bansa. Ito ay isang matino, ngunit mahalaga, na lugar na nag-aalok ng mga pang-edukasyon na insight sa mga nakaraang salungatan ng bansa. Ang Philippine Veterans Museum ay madaling makilala sa malawak at mataas na kisame na lobby. Ang lobby na ito ay nagsisilbing function room para sa mga pagtitipon ng mga veterano. Ang pangunahing lugar para sa mga eksibisyon ay pabilog na may 2 antas na espasyo. Sa lugar, makikita mo ang tableau, mga painting, mga display box, mga bust sa isang pedestal, militarya, mga flag at mga litrato ng mga nangyari noon World War II. 8. Terre 28th Park. Nag-aalok ang Terre Park 28th Street ng nakakapreskong pasyalan para sa mga couples na naghahanap ng kombinasyon ng kalikasan at nostalgia. Sumasaklaw sa malawak na 8,344 na metro kwadrado sa 28th Street, namumukod tangi ang urban haven na ito bilang isang makulay na berdeng espasyo, isang pambihirang pasyalan sa gitna ng konkretong tanawin ng lungsod. Sa pagpasok mo sa Terre Park, ang ambience ay napakatahimik. Ipinagmamalaki ng parke ang iba't ibang mga atraksyon, kabilang ang mga palaruan na mahusay na idinisenyo, nag-aanyaya sa mga lugar ng picnic, at nakakabighaning art installations. Ito ay hindi lamang isang parke, isa itong canvas ng mga shared memories na naghihintay na maipinta ng mga couples nagtutuklas sa kagandahan nito. 7. SM Aura Premier. Ang SM Aura Premier ay isang palatandaan na muling tumutukoy sa karanasan sa pamimili. Sa kapansin-pansing arkitektura nito at kahangahangang seleksyon ng mga retail na opsyon, ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang fashion, sining, at entertainment. Dinisenyo ng arkitektural na kumpanyang nakabase sa Miami na Arquitectonica, ang istruktura ay magiging isang pangunahing dumbbell na kaayusan na tinutukoy ng makitid na lugar, na may pangunahing pasukan sa hilagang sulok, at ang office tower na matatagpuan sa katimugang dulo. 6. Mind Museum. Ang Mind Museum ay isang santuwaryo. Ang world-class na museo ng agham na ito ay puno ng mga interactive na exhibit na nagpapasigla sa pag-aaral tungkol sa agham para sa lahat ng edad. Ito ay hindi lamang isang museo, ito ay isang pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo ng imahinasyon mula sa kailaliman ng karagatan hanggang sa malayong bahagi ng kalawakan. Ito ay matatagpuan sa isang 1.2 hectare, o 3.0 acre, na lote sa JE Campus Park sa Bonifacio Global City, isang business district ng lungsod. Ang museo ay dinisenyo ng arkitekto na si Ed Calma mula sa Lor Calma and Partners.
Ang disenyo ng istruktura ay inspirasyon mula sa cellular na istruktura at paglago at nagkaroon ng solar reflective exterior, natural na bentilasyon ng hangin at drainage ng tubig-ulan. 5. Heroes Cemetery. Kasama sa monumentong ito ang libingan ng libu-libong Amerikanong namatay sa pakikipaglaban sa Pilipinas noong World War II. Unang itinatag noong May 1947 bilang isang angkop na pahingahan para sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas mula sa mga pribado hanggang sa mga general na nagsilbi noong ikalawang digmaang pandaigdig, kalaunan ay itinalaga ito bilang opisyal na lugar ng libingan ng mga yumaong Pangulo ng Pilipinas, pambansang bayani, pambansang alagad ng sining at pambansang siyentipiko. Kabilang sa mga inilibing sa sementeryo ang mga sundalong Pilipino na namatay noong Philippine Campaign at Liberation of the Philippines noong World War II mula 1941 hanggang 1945. Ito ay unang itinatag bilang isang pagpupugay at huling pahingahan para sa 33,520 hanggang 58,780 sundalong Pilipino na namatay noong kampanya ng Pilipinas. 4. American Cemetery and Memorial. Ang Manila American Cemetery and Memorial ay hindi lamang isang lugar ng solemne na paggunita kundi isang lugar din ng matahimik na kagandahan. Ito ang pinakamalaking sementeryo para sa mga tauhan ng US na pinatay noong World War II at maingat na pinananatili. Ang mapayapang lupain at maaanghang na mga alaala ay ginagawa itong nakakaantig na karanasan para sa mga bisita. Ang sementeryo, na 152 ektarya o 620,000 metro kwadrado ang lawak, sa kabuoang 17,206 na mga libingan, ito ang may pinakamalaking bilang ng mga libingan sa anumang sementeryo para sa mga tauhan ng US na napatay noong ikalawang digmaang pandaigdig mula sa Pilipinas at iba pang mga kalyadong bansa. Marami sa mga tauhan na ang mga labi ay inilibing o kinakatawan ay napatay sa New Guinea, o noong 1941 Battle of the Philippines o ang the Allied recapture of the islands. 3. Bonifacio High Street. Nag-aalok ang mall ng halo ng mga high-end na retail shop, restaurant, amenities, leisure at entertainment sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang mall ay may 4 na seksyon, ang una at ikalawang block ay isang open-air shopping, ang ikatlong block ay pinaghalong open-air at indoor commercial na mga gusali na tinatawag na Bonifacio High Street Central, na kinabibilangan din ng mga sining na sinehan, at ang pang-apat na block na pinangalanang Bonifacio High Street, South o simpleng High Street, South ay pinaghalong open-air at panloob na komersyal tirahan na mga gusali. Marami ang pumapasyal dito dahil din sa ganda at sa gabi ay makikita mo ang naka-install na 3D LED board na napakasarap sa mata. 2. Venice Grand Canal Mall. Ang Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill ay isang romantikong destinasyon na ipinagmamalaki ang isang gawa ng tao na kanal kung saan masisiyahan ka nga sa pagsakay sa gondola. Napapaligiran ng Italian-inspired na arkitektura, ang lugar na ito ay perpekto para sa mga naghahanap ng kakaibang karanasan sa kainan at pamimili. Ang Venice-inspired na mall na ito ay nakakaakit ng libu-libong manlalakbay para sa magandang arkitektura at replika ng Grand Canal ng Italy, ang pangunahing centerpiece dito. Sa open-air mall na ito, maaari kang sumakay sa tradisyonal na pagsakay sa gondola na may mga kumakantang gondolier, magsabit ng love lock sa kahabaan ng Ponte de Amore Bridge, at maglibot sa mga bazaar at mga bagong tindahan para sa pagkain at mga natatanging souvenir. 1. The Fort. Ang The Fort ay kilala bilang Bonifacio Global City. Madalas na tinutukoy bilang BGC, ang lugar na ito ay isang napakamodernong lugar. Dito natutugunan ng mga art installation ang high-end na pamimili at kung saan magkakasamang umiral ang mga berdeng espasyo sa mga skyscraper. Maglakad sa makulay na mga kalye, at makikita ang sarili sa gitna ng isang sentro ng aktibidad. Mula sa iconic na Bonifacio High Street hanggang sa nakakabighaning mga mural na nagpapalamuti sa mga pader ng lungsod, ang BGC ay isa sa pinakasikat para sa mga turista sa buong mundo. Ang distrito ay ipinangalan sa pangunahing kampo ng Philippine Army sa Metro Manila, Fort Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang revolusyonaryong bayani ng Pilipinas.
Ang buong city mismo ang galugarin mo at tuklasin ang iba pang nakatagong magagandang lugar sa The Fort o BGC, at mamangha sa mga nagtataasan mga gusali na ipinagmamalaki ng Taguig City.